beloved Boss Mike Cervera. Kaya, natawa ako pati yung mga DDS vlogger ngayon, no? Yung mga Iskonyan na dating magkakasama, ngayon nag-aaway-away na. Ewan ko, dito lang talaga sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos, ang solido. Walang away-away dito. Oo, yung iba yung mga sampid lang, Yung mga mga kababayan, yung mga panggap. Yun yung mga mahilig mang-away. 'Di ba? O sige na, bago natin 'to umpisahan, mga kababayan, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Oo, agbagtit na amin. Norte, solid ho. Sabing gano'n ni Les Bautista. Sabi nung balugang abogado, solid Duterte daw dyan eh. Diba, Ernie Palma? Sabi, diba, Lucy Minagawa, Oli Macapagal, yun daw mga Ilocano, solid Duterte na. Hindi ko alam kung saan kinuha yung datos niya. Helen Tinoso, magandang gabi po, mga kababayan. So nakapag-like na ba lahat? Baka naman hindi pa. Para naman ganahan ako, mag-like na kayo. Para tuloy-tuloy na tayo. Ilang segundo na lang, mga kababayan. Maring Joji, magandang gabi sa'yo. At si Attorney Pistacio. Talaga ba? Mga unggoy talaga, Elizabeth Balbin, nandyan na rin. So, eto na, 10 minutes na. Grabe to. Alam nyo ba, mga kababayan ko, eto, tingnan nyo, meron ho akong napanood na sinasabi ni Attorney Topacio, ayan, dating Commissioner Rowena Guanzon. Pakinggan nyo, mga kababayan ko, bakit kaya binabanatan ni Topacio? Tingnan nyo, pakinggan nyo yung banat ni Topacio kay Guanzon. Ito pa lang si dating Commissioner Rowena Guanzon. Di ba tayo nagbibigay tayo ng t-shirt sa mga kaibigan natin, yes, yo. Ito pa lang si Rowena Guanzon ay nagbebenta yung mga t-shirt na nakalagay, mapapangiwi ka sa korap, bardagulan kung may mukha niya, ay binibenta niya. Alam kung bawal, hindi naman po bawal. Ito lang ang naiisip ko. Bakit naman, kakandidato ka ng senador, magbebenta ka ng t-shirt? Kung kumakakandidato ka pa lamang, pera na iniisip mo, kita na iniisip mo, lahat iisipin mo pagka nandun ka na sa Senado. Oo nga! Ronnie D. Guzman, ano ngayon, Guangzon? Pati sa pala si Topacio, ayaw sa'yo. Biruin mo, Leticia Villamil, buti ako, nagbebenta tayo, hindi naman tayo tatakbong kandidato. Pero mga kababayan, si Rowena Guangzon daw, nagbibinta ng t-shirt. Walastik na yan, mga kababayan, negosyante. Sabi ni Topacio, naiisip niya daw, ay malay ko, Leticia Villamil, Ronnie D. Guzman, Maring Joji, ngayon pa lang pera na iniisip mong hayop ka. Paano pa kaya kapag nasa Senado ka? Walastik, mga kababayan, Ayan, my pet's hobbies. Eto na, Marisa Inoue, pakinggan nyo. Di ba? Alam ba ng PDP yan? Hindi naman po miyembro ng PDP si Commissioner Guanzon. Pilit lamang niyang idinidikit, iniugnay yung kanyang pangalan kay VP Sara. Bakit? Dahil sikat, popular, malakas sa taong bayan si VP Sara. Pero noong si Pangulong Duterte pa lamang ay gustong maging presidente, binablock niya yung certificate of candidacy. Pinapa-inhibit. Alaka! Catherine Galpo, malupit to na revelasyon, Bakit naman ganon? Rowena Guangzon! Gucci na t-shirt, hindi daw, mga kababayan. Kunyari lang daw yun. Yung bang mga kababayan ko, galit sa kurap. Sikat daw at popular. Ito na. Siya ayaw niya mag-inhibit.
Bago, nung presidente na si Pangulong Duterte, kung ano-anong sinasabi niya laban dito. Kay Mayagwa daw, kay Bastos daw, kay puro rape jokes, pati kay VP Sara, tinawag niyang Fiona, tinawag niyang basically, tinatawag niyang magnanakaw nun eh. Ay, nako, Ruela! Ano nangyari? Bakit mukhang close na sila ni Sara? Ano nangyari? Bakit Cherry Bacho mukhang close naman na sila ni Sara, no? Emelia Agustin. Oo, shoutout po. Wilma Guzman. Oo, magandang gabi po. Anong nangyari? Ba't tila parang ngayon mga kababayan ko, si Sara at saka si Rowena Guangzon, bati naman Di ba? Mukhang bati naman silang dalawa. Ano nangyari sa kanila? Talagang ito, sipsipan na lang ng mga puwet nila. Pare-pareha sila nagsisipsipan Dati daw tawag ni Guangzon kay Sara Duterte, Fiona. Oo, bakit ngayon nandiyan siya, 'di ba? Jovita Bulasa. Ano nangyari kay Guangzon? Huwag na kayo mag-away-away. Ni Attorney Guangzon sabi rito, magkaisa daw kayo. Pare-pares naman kayo may topak 'Di ba? Tuloy. VP Sara na daw 125 million in 11 days. Andiyan ang post niya, meron ako lahat. Tinawag niyang Fiona. Ang daming sinasabi niyan against VP Sara bago ang kapal ng mukha. Gusto pang mag-spokesperson. Ang kapal daw ng mukha mo at gusto mo pang maging spokesperson ni Sara. Joby Bilal, ano nangyari? Sige nga mga kababayan ko, ganito pa ang klase, Biola, ganito ba ang klase, Catherine Galpo, ang mga iboboto ng mga DDS? Syempre, sa kanila, mga kababayan, alam nyo na. Martin Barot, Buti nga hindi tinanggap. Ngayon, gusto mag-senador, pilit na dikit ng dikit kay Sara Duterte. Yan ang istorya po niya. Ngayon, nagbebenta ng t-shirt. Kayo na po mag-gusto. Kayo na daw humusga. Bakit daw nagbibenta ka raw ng benta ng t-shirt? Oo. Mali mo naman ginawa niya ng negosyo. Yung kunyari na anti-corrupt siya. Di ba mga kababayan? Pero mga kababayan, pakinggan nyo ito Bubuin natin pakinggan nyo mga kababayan. Pasok natin. Pasok! Ito pa lang si dating Commissioner Rowena Guangzon. Di ba tayo nagbibigay tayo ng t-shirts sa mga kaibigan natin, yes, yo. Ito pa lang si Rowena Guangzon ay nagbebenta. Yung mga t-shirt na nakalagay, mapapangili ka sa korap, bardagulan queen, may mukha niya, ay binibenta niya. Tinatanong nila kung bawal, hindi naman po bawal. Ito lang naiisip ko, bakit naman kakandidato ka ng senador, magbebenta ka ng t-shirt? Kung kumakakandidato ka pa lamang, pera na iniisip mo, kita na iniisip mo, anong iisipin mo pagka nandun ka na sa Senado? Di ba? Alam ba ng PDP yan? Hindi naman po miyembro ng PDP si Commissioner Guangzon. Pilit lamang niyang idinidikit, iniugnay yung kanyang pangalan kay VP Sara. Bakit? Dahil sikat, popular, malakas sa taong bayan si VP Sara. Pero noong si Pangulong Duterte pa lamang ay gustong maging presidente, binablock niya yung certificate of candidacy. Pinapa-inhibit siya, ayaw niya mag-inhibit. Bago, nung presidente na si Pangulong Duterte, kung ano-anong sinasabi niya laban dito. Kay Mayagwa daw, kay Bastos daw, kay puro rape jokes, pati kay VP Sara, tinawag niyang Fiona, tinawag niyang basically, tinatawag niyang magnanakaw nun Si VP Sara daw, 125 million in 11 days. Andiyan ang post niya, meron ako lahat. Tinawag niyang Fiona. Ang daming sinasabi niyan against VP Sara bago ang kapal ng mukha. Gusto pang mag-spokesperson. Buti nga hindi tinanggap. Ngayon, gusto mag-senador, pilit na dikit ng dikit kay Sara Duterte. Yan ang istorya po niya. Ngayon, nagbebenta. Ay, nako mga kababayan Bulgara na sila. Pero yung mga kababayan ko, tingnan nyo mga kababayan, yung mga dumidikit kay Sara. Si Meow Meow, si Guangzon, si Topacio, si Libiste. Sino pa mga kababayan? Respicio. Mga kababayan, puro walang bilang. Hindi nyo ba napansin? Sabi ko nga kaninang umaga, yung lahat ng nabanggit natin, kulang-kulang. Parang may mga saltik, Yung isa, mga kababayan, habang nananalumpati, sigaw ng sigaw. Si Guangzon naman, ganun din. Si Meow Meow naman, hindi mo alam kung bakla o bading. Ganun din, mga kababayan, si Libiste. Hindi mo malaman kung anong gusto. Babae o lalaki.
Pero isa lang malinaw, kumita ng 30 billion sa panahon ni Duterte. Anong klase yan, mga kababayan? Yan lang ba ang mga magiging kasama ni Sara Duterte? Puro mga aning, puro mga may something, di ba Alejandro Habillonar? Opo, MJ, sa lahat ng mga bagong dating. Shoutout po kay Leticia Villamil. Oo, thank you po, okay lang naman. Oh, di ba mga kababayan ko? Kayo, MJ, anong masasabi nyo? Bakit ganon? Kasi mga kababayan, ngayon, hindi na ho ganyan. Oo, ganito na ho. Oh. May beso-beso pa. Bumibeso-beso na kay Kitty. Alam nyo mga kababayan, ito kaplastikan to eh. Di ba mga kababayan? Dahil sa mga pansariling mga interes, mga kababayan, kakainin nila pati sarili nilang tae. Oh, ito. Nako! Oh. Thank you to Kitty and the Duterte family for a very warm welcome sa amin dito sa Davao. Oh. Kita nyo? May pa-thank you pa pa ngayon. Grabe, no? Priscilla Ramasamy, no? Oh, Paulo Guerro. Ano masasabi nyo rito? Ito ba yung pinagmamalaki na nila? Ito na ba yung dream team ni Sara? Sila Respicio, Guangson, Topacio. Naku, mga kababayan ko. Josie Buhain. Opo, shoutout po sa inyo. Mary Jena Estibar. Opo. Mga DDS. Ito ba yung mga kakampi nyo? Yan ba yung kakampi nila Arnold Lopez? Wala stick. Wala stick. Nakakaya no, mga kababayan. Kaya nga ho ngayon, mga kababayan, eto na, Si Rowena Guanzon, magsasara Duterte. Buena! Buena kahit suka! Buena! Buena kahit suka! Kahit suka si Buena! Magtoyo si Buwanzon! Buena! Buena kahit suka! Buena! Buena kahit suka! Buena! Buena kahit suka! Buena! Buena kahit suka! Kahit suka si Buena! Grabe, no, mga kababayan ko, no? Oo. Rowena kaisuka daw ngayon, no, mga kababayan, kaya pala. Kaya pala, dikit ka ng dikit kay Sarang hayop ka. Ayan mga kababayan, pag-ingatan nyo yan. Our beloved Boss Mike